Genaros. Magandang umaga po mga kapatid sa Panginoon. Amen. Kumusta po tayong lahat? Baliktad. Buti po. Itong cellphone, hindi umiikot. Tayo. Okay Ayan, lang. ayos na. Importante, nagsasalita ka. Okay. Okay. Kahirap naman kaya. Glory to God sa ating narinig na unang mensahe na may pamagat na reach out your hand and take it. Amen. So kahapon, nakaka-bless talaga ang mga nangyayari sapagkat kahapon ay nagkaroon tayo ng tatlong speaker sa discipleship. And nagpapakita mga kapatid na araw-araw tayo ay lumalago. Araw-araw God is doing something for His glory. Amen. So, tapos, napakaganda ng mga mensahe kahapon na nakapagbigay na naman ng kalakasan sa ating buhay spiritual. Pagkatapos nung discipleship, nagtuloy-tuloy yung gawain ng mga ating mga kababaihan. Sa ANAS, narinig ko yung topic nila, it was about humbleness. So, marami po tayong natututunan sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pakikinig. So even though hindi natin nagagampanan yung sabi doon sa Hebrew na doon po sa fellowship, sa 10:25. Yun, sa 10:25 sabi, and let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. So before we proceed, tayo po'y manalangin. Amen. Our Heavenly Father, Almighty God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito sapagkat binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na magkaisa para purihin ang iyong pangalan, para basahin ang iyong mga salita, para pakinggan ang iyong mensahe, Panginoon. We thank you, Lord, na ikaw lagi ang nagbibigay sa amin ng security, nagbibigay ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan mula po sa aming hininga, Panginoon, sa mga damit na aming sinusuot, sa mga pagkain na aming kinakain, sa mga trabaho na aming pinapasukan upang sa ganun, Panginoon, ay magkakaroon kami ng means na magkaroon ng mga pangangailangan, kagaya ng mga pagkain, Panginoon, mga damit na sinusuot. We thank you, Lord, sa buhay ng aming mga employers. We pray, God, na tuloy-tuloy mo silang bigyan ng blessings, gawin mo silang vessel, Panginoon, para ang blessing ay dumaloy din sa amin. Amen. And vice versa, Panginoon, kung ano po ang mga blessing na binibigay po sa amin, ay magiging blessing din po sa kanila. Lord, sa umagang ito, we ask your
blessing upon us to give us understanding and knowledge, Lord, para aming matanggap ang iyong mensahe. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Buksan po natin ating mga Bible sa John chapter 15. John chapter 15, 1 to verses 1 hanggang 7, tapos doon sa 16. Nakita na po ba natin? Dali. Kung walang kausap. Amen. John chapter 15, 1 to 7. 1 to 7, tapos And tatalon tayo dun sa verse 16. yeah. Tinis ng boses na nga. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Amen. Ang tunay na puno ng ubas. Verse 1, Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Verse 4, Mananatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Amen. Sa verse 16 sabi, Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Amen. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. Amen. So ang title po natin, mga kapatid, ay Bearing Fruit, a fruit that will last. So ilang beses ko nang naririnig si pastor na nagsasabi na dapat tayong mga Anak ng Diyos. anak ng Diyos ay magbunga. Na hindi lang po tayo, yung ating puno ay hindi lang puro dahon. Kung hindi, Maingay na yun. tayo ay itatapon sa apoy. Kung tayo'y dahon lamang, yung puno natin ay hindi namumunga. We believers are encouraged or supposed or expected to bear fruit, not leaves only. So ano ba yung mga
sinasabi natin na Leaves. bunga, Bunga muna. mga bunga dapat natin, mga kapatid, doon sa Galatia. Makikita natin to sa Galatians chapter 5. Fruit of the Holy Spirit. Galatians 5, 22. Yun, 22 ba? 22 hanggang 23. 22. Mabuhay si Neng. Parang pinuputulan ng kuwan. Sabi dito sa Galatians chapter 5, 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Sa lahat ng mga ito, mga kapatid, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ilan kaya sa atin, mga kapatid, ang merong at least kalahati doon sa mga bunga ng Espiritu? Meron pa tayong love, meron pa tayong joy, meron pa tayong peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness, gentleness, self-control. Hindi ako. Doon po sa topic ng mga kababaihang kagabi about sa tawag doon, Humility. humility. Right. Humility, di po ba ang kalaban ng humility ay yung Right. self-control, yung pride? Amen. Because when we don't have humility, the opposite is punong-puno tayo ng pride. Ibig sabihin, wala tayong self-control. Pakahirap nga naman, ano? Narinig ko yung sabi ni Sister Gina. Sister Gina na yung ang panuntunan ng mundong ito ay kung meron karapatan o kung ito ay tama, dapat ipaglaban. On the other way around, dito po sa Bible ay salungat sapagkat, di ba, ang isang example is yung obedience sa mga leaders. Obedience. Kahit iba na yung sinasabi, we must obey para ipakita natin yung humbleness natin. Sa aming trabaho pala, last week, we had some problem. Nagkaroon kami ng problema doon hindi doon sa department namin mismo, hindi doon sa area namin, doon sa pool namin, kundi doon sa area ng hortofruta. Kasi pag kami magang pumapasok, nagtatrabaho muna kami ng 1 oras doon sa hortofruta. Then pagkatapos ng 1 hour, magsisimula na kami doon sa pulame, doon sa karne. So, at saka yung roba namin na karne, meron kaming dapat ilagay doon sa hortofruta.
So, merong time na parang ewan ko kung totoo o hindi. Kasi kami naman, pag yung roba namin na nilalagay doon sa hortofruta, nakalagay sa grilya sa taas, nakataas. So, imposible na mayroong mali, hindi magandang pagkakalagay, kaya napipitpit, ganyan. Yun yung sinabi ng isang kapo doon sa hortofruta, doon sa kapo namin. So, yung kapo naman namin, ayaw niyang makipagtalo. Kaya yun lang, sinabi sa amin. Ayaw ko lang kasi makipagtalo, sabi niya. So, dumating na sa punto na tinitingnan talaga nila yung paglalagay namin ng roba. Tapos, may nagreklamo ng ganyan. Eh, sabi namin, sinasabihan ninyo kami ng ganyan, pero at the end, kami naman ang tumutulong sa inyo. Kasi pagkatapos namin magtali doon sa pagkatapos ng trabaho namin sa Pulame, tinatawag pa kaming magtrabaho doon sa hortofruta, tutulong sa paglelega, pag-ayos. So, bilang reaksyon na hindi tama yung reaksyon namin agad-agad, sinabi namin na hindi na kami tutulong. Kasi ganun. So, sa pagkabigla, Yung nagkaroon kami ng reaksyon na kung ganyan lang naman wag na lang tayong tutulong. So, kinabukasan, dumating yung pinakamataas na kapo. Dumating yung pinakamataas na kapo kasama yung tatlong kapo sa hortofruta. Tapos yung dalawa namin kapo, tinawag kami, kinausap kami ganyan. So, sinabi naman namin yung side namin na ganito, ganyan. Pero, mahirap nga talaga yung sitwasyon na kung saan na kung ano yung tama dapat ipaglaban. Sabi natin. So, kahit ano yung sabihin namin, wala. Hindi nila matanggap kung ano yung side namin. Hindi nila ma-accept yung katwiran namin. So, ang sabi namin, okay, kung ano yung gusto ninyo, gagawin natin. Yun. Kahit masakit sa amin na ganun, okay lang. So, pagkatapos ng nangyaring iyon, ay naalala ko ang tungkol sa humbleness. So, natanong ko tuloy ang aking sarili na dapat pairalin ko yung self-control para may pakita yung humbleness, yung humility. Hindi yung panghawakan yung kapag tama dapat ipaglaban. So, bago tayo mapalayo sa ating topic, meron lang po sana akong gustong ipaalala din sa atin mga kapatid tungkol doon sa dahon. Let us imagine a tree without leaves. Ano kayang mangyayari mga kapatid? Patay na yun. The importance of the leaves ay ito yung kusina.
ito yung kusina ng isang puno. Bakit? Balik tayo dun sa biology, mga kapatid. Alalahanin po natin naalala po ba natin yung photosynthesis? Sabi ng science. Oh, absent ako noon. Photosynthesis is the process by which plants make food from light, water, nutrients, and carbon dioxide. Plants make their own food out of inorganic compounds through a process called photosynthesis that takes place in the leaves. So, yung dahon ay ito yung lutuhan ng pagkain ng isang halaman. So, let us not be mistaken, mga kapatid, na itong dahon ay walang silbi. Naman, may silbi. Huwag po nating, di ba yung pruning, mga kapatid? Doon sa pruning naman, di ba, hindi naman lahat tinatanggal yung dahon. The gardener prune plants, cutting dead branches and weak parts so they can thrive and grow better. Yung pruning is trimmed by cutting away dead or overgrown branches or stems, especially to encourage growth. So, yung trimming, mga kapatid, ang tinatanggal, yung pruning, tinatanggal ay dead branches o yung wala ng silbi na parte. Kunyari yung sobrang dahon na, masyado ng maraming dahon, kaya tinatanggalan. May kanta niya, dahon. Maganda rin yung lyrics ng kanta niya. Kaya dapat, yung, di ba, pag nakikita na, papansin natin, mga kapatid, dito sa Torino, sa Italia, kapag yung puno ay masyado ng madahon doon sa gilid ng kalsada o di kaya masyado ng mataas, kailangan nilang putulan. Kasi pag hindi, pagdating ng ganitong panahon, na malakas ang ulan, malakas ang hangin, ang tendency ay babagsak yung kahoy o di kaya ay mabubuwal. So balik tayo sa ating topic, mga kapatid. Makibukas po kayo sa akin sa Jeremiah chapter 2 verse 21. Okay. Jeremiah chapter 2 verse 21. I had planted you like a choice vine of sound and reliable stock. How then did you turn against me into a corrupt wild vine? Sa Tagalog po, Jeremiah. Ganda ka noon. Ng aking itanim. Tulad ng 21. malulog na binhi. Mula sa pinakamalasog na binhi ng Yan. ubas. Maganda ka noon ng aking itanim mula sa pinakamalusog na binhi ng ubas. Tingnan mo ngayon ang naging buhay mo, para kang ubas na ligaw. Nabubulok ang bunga at walang pakinabang. So, posible pala, mga kapatid, na kahit maganda yung binhi,
may possibility na hindi maganda yung bunga. Gaya ng, ang alam ko, marami sa atin ang mga farmer sa Pilipinas. Di po ba kung tayo bumibili ng seed, kagaya ng bigas, ng palay, yung certified seed, ay tinitingnan talaga natin yung tested na. Pero hindi natin naiiwasan, hindi pa rin maiiwasan na mayroong may impurities o di kaya may ano pa, hindi 100% na pure yung certified seed. So sa ating buhay mga kapatid, matanong ko lang po, paano kaya na itong malusog na binhi ng ubas ay naging parang ubas na ligaw na walang pakinabang? Bakit kaya? Kulang sa pataba. Okay, siguro kulang dilig, sa pataba. Ano pa? Kulang sa tubig. tubig. Ano pa? Kulang sa pruning. Kulang sa Walang pruning. nag-aalaga. Kasi nga Walang parang nag-aalaga. bunga. Ubas Okay. na ligaw. Okay, ubas Ibig na ligawan. sabihin, walang nag-aalaga. Kulang sa alaga. Okay, tinanim, iniwan, wala na. Wala na. Pinabayaan. Pinabayaan. Okay, Kulang punta sa tayo tinig. doon sa Isaiah chapter 5. Saya 5. Okay, Isaiah chapter 5. Kaliwa. Verse 1 to 5. Okay. 1 to 5. Mhm. 1 to 5. Basahin ko po sa Tagalog. Mayroong ubasan ng aking sinta sa libis ng bundok na lupay mataba, kaya ako'y aawit para sa kanya. Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Kaya ngayon, mga taga-Jerusalem at mga taga-Juda, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Ano pa ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim ang lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Hanggang 6 pala mga kapatid. Sa 6 sabi niya, pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo, hindi ko babawasan ng labis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito at pati ang ulap ay utusan ko na huwag magbigay ng ulan. Isipin mo yun. Okay. Pakahirap mga kapatid na ikaw ay magtatanim tapos in the end, akala mo Bubunga naman. successful. Kasi
aani ako ng ganito, ng ganire, yung palay, yung quality, bagsak. So, ibig sabihin, pag bagsak ang quality, walang kita. Okay? Bibilin nila ng murang presyo. So, Lugi. sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, ang Panginoon ay gumagawa ng paraan in order for us to bear fruit para tayo'y mamunga. Isang halimbawa ay yung pruning. Di ba? Sinabi natin yung pruning kanina. At makita natin doon sa verse 6 ng Isaiah, yung sinabi niya doon na I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. Sa mga magsasaka, ang prosesong ginagawa nila, pag ang isang lupa ay hindi na mataba, ang tawag sa Ingles ay yung following. F-A-L-L-O. Follow. Hindi ko alam kung ano ang term sa Tagalog. Yung following po mga kapatid, ito po ay yung hindi mo muna tatamnan yung lupa. Bubungkalin mo siya pero pababaya, hindi mo siya tatamnan para, ang sabi sa soil science, para daw huminga yung lupa. Ito po ay magpapahinga at ano daw? Para ma-restore ang fertility. Oo, para ma-restore yung fertility, ito ay magpapahinga muna. Tawag sa English na aeration, yung di ba yung binubungkal mo yung lupa, ano siya yung oxygen mapasok sa loob ng lupa, kaya nagkakaroon yung nutrients na nandoon nabubuhay, o di kaya kaya yun ang dahilan kung bakit siya nagiging fertile. In our spiritual life, yung following doon sa agriculture, yung hindi muna pagtatanim. Ano ba ang alam natin na kahalintulad mga kapatid? Ito yung fasting, di po ba? Yung fasting. Kapag tayo kain ng kain, ano ang magiging epekto? Ngayong panahon ng COVID, karamihan ay Tumaba. ang epekto ay nagiging yung shape natin nagiging from Coca-Cola to 1.5. yung hindi yung drum na. So, ano ba ang kinakailangan natin gawin? Yung iba sabi nila yung diet. Diet ano? Yung diet po mga kapatid, palusot. Pero, para sure, gawin na lang nating fasting, di kaya? Sapagkat ang fasting, spiritually, ito po ay ini-encourage
quote doon sa Old Testament and New Testament. It is a biblical way to truly humble yourself in the sight of God. It enables the Holy Spirit to reveal your true spiritual condition, resulting in brokenness, repentance, and a transformed life. Ang fasting can be used as religious observance at saka medical reason. Di ba yung fasting? Isang halimbawa, sabi ng doktor, huwag ka nang kumain ng ganito. That's a form of fasting. Bawal na. Eh, masarap naman. Sige, kain ka lang ng kain. Isa pong definition ng fasting, a deliberate abstinence from physical gratification, usually going without food for a period of time to achieve a greater spiritual goal. So, maliwanag doon sa deliberate abstinence from physical gratification. Yung, kung ano yung gusto natin. It's a form of fasting na for spiritual growth and fasting doon sa medical reason para magkakaroon tayo ng good health. So tayo magpasalamat sa Panginoon kung tayo po ay hinahanapan ng bunga. Ano kaya ang pakiramdam natin, mga kapatid? Imagine natin na, let's imagine ourselves to be in front of the judgment seat of God. Na pagka ikaw'y tatanungin, so buklatin yung ano, sample lang ha, doon sa Book of Life. Tapos, okay, brother Nestor. Alin sa mga bungang ito ang nasayo? Yung ibabasahin yung Galatians chapter 5. Ano kaya ang ating may sasagot? Pakahirap niyo, mga kapatid. Meron ba tayong love? Meron ba tayong joy? May peace, may patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Yung bottom line po nito, mga kapatid, ay yung ating pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tanong, mga kapatid. Saan kaya tayo doon? Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi tayo namumunga? Ano kaya ang dahilan No, perché paura per kung bakit il tuo marito mi ha chiesto. yung ubasan na itinanim na maganda naman yung buto, bakit ito'y nagiging parang wild vine?
Habit. Tumahapit. Bakit? Habit sa karakter. Allora, cosa facciamo? Maliwanag po ang sabi sa ating text. Sa John chapter 15. Chapter 4, John 15 verse 4, sabi niya, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Now, ano ba ang ginagawa ng tao? Sa agriculture, meron tayong, sinabi na natin kanina, yung pruning, yung following, hindi naman sa lupa yung following. Ano pa? Yung marketing, di ba? Yung puno. Kaya yung isang sanga, binabalot ito para ito ay magkakaroon ng ugat. Pag nagkaugat na, pinuputol, tapos tinatanim. Ang iba naman yung budding. Yung budding, kung ito yung bud, ang tawag mo sa Tagalog. May tumutubo na ganyan, tinatanggal iyon, tapos inalagay doon sa ibang puno. Mampuno. Iupong. Okay. Yung isa pa, yung grafting. Di ba yung grafting? Kumukuha ka ng stem, kumukuha ka ng sayon, yung pinakadulo ng isang halaman, tapos binibiyak na ganyan, tapos pinagdudugtong. Ito yung grafting. Okay. Balik po tayo doon sa buhay Kristiyano, mga kapatid. Ano ba ang ginagawa ng tao? Kung bakit siya hindi namumunga? Di ba? Imbis na mag-remain, remain in me and I will remain in you. Sabi ni Jesus Christ. Sa verse 5, if a man remains in me and I in him, he shall bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nothing. Okay. So sa buhay Kristiyano, spiritually, ano ang ginagawa natin? Ay, yung kanta ni Celine Dion. Ano sabi doon? I did it my way. Diba? Imbis na sundin natin ang May way. salita ng Diyos, May yung way. ginagawa natin, we gratify ourselves. Kung ano yung gusto natin, yun yung ating ginagawa. So anong ginagawa natin? Siguro, kuha tayo doon. Diba? Sa tingin natin yung pagtuturo na ganyan, tama. Doon naman, may narinig tayong turo, tama. May narinig tayong turo doon sa kabila, tama. Puro na lang tama. Tumama kaya sa sarili. Hindi natin alam. Ikaw na palang may tama. Bakit? Nakalimutan mo na yung salita ng Diyos. Amen. Doon sa Joshua 1:8, meditate on it day and night. Amen. Dahil nakalimutan mo ng buklatin, lahat na lang na narinig mo, tama.
Kahit mali na pala mga kapatid. So bakit? Dito sa text na ating binasa, punta tayo dun sa Jeremiah chapter 2 verse 13 para makita natin kung bakit. Yung magandang buto ng ubas na tinanim ay nagiging maasim. Yeah. Nawa po mga kapatid, huwag tayong maging maasim sa Panginoon. Jeremiah chapter 2 verse 13. 2:13. My people have committed two sins. Number 1, they have forsaken me, the spring of living water. They have forsaken me. Di ba ang sabi sa Revelation? Sabi sa Revelation mga kapatid. Sa chapter 2 verse 4. You have forsaken your first love. Okay. If you have forsaken your first love, anong ibig sabihin? Yari, doon sa mga teenager, sa mga kabataan, anong magiging ano ka? Pag iniwan mo yung first love mo, ano? Kaya nagkakaroon na ng sinasabi natin na playboy, playgirl. Sa atin namang mga mag-asawa, may asawa, ano kaya kung kalimutan mo yung asawa mo? Mahirap mga kapatid. May iba na. May iba na. Iba na. Ibang-iba ka na nga. Baka sabihin ng Panginoon sa'yo. Renz Birano. So when we have, pag pinorsake natin, pag iniwan natin ang ating first love, ibig sabihin, no pansin na kay Jesus Christ. Amen. Tayo po'y mawawala. Paano tayo magkakabunga mga kapatid? If we forsake our first love. Napakaliwanag. Spring of living water, iiwan mo. Yung bread of life, iiwan mo. Paano ka mabubuhay? Amen. Unang-una, pag di ka uminom, patay ka. Matay. Pag di ka kumain, patay ka. Patay ka. Paano ka magbubuhay kung ikaw ay patay? Puro patay. Sementeryo. Yung bagsak. Number 2, nakasalanan na ginawa ng mga taga-Israel. Sabi natin, ginawa ng tao. And have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Di ba? And have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water. Yung spring of living water, iniwan mo. Ang ginawa mo, gawa naman ako ng Liling balong. Sarili. ibang balon. Sarili kong balon. Yung pala, hindi na. Yung balon mo pala ay Walang naiipon. butas. Revelation. May ano yun, may version. Di ba? So this is related also doon sa ating pagbigay mga kapatid. Yes, yata nasa isang Bible. Di ba? Limutan ko. Sabi natin, ako lagay ng lagay, ba't walang naiiwan? May butas.
Lagay ako ng lagay, ba't walang naiipon? Ipon ako ng ipon, wala namang maipon. Ganon din mga kapatid sa ating buhay Kristiyano. If we are going to say to ourselves, I am the master of my, Self. ako ang boss. Lagi na lang ako. Ako ang boss. Isaya. Satanas na. Natin na meron pala tayong Lord and Oo nga. Savior. Ayan ang ano. So ano ang kailangan nating gawin mga kapatid? Diba? Sa Revelation chapter, yung binasa ko kanina, Revelation Kahapon. chapter 2 verse 4. Kailangan po nating bumalik sa ating first love. Sa 1 John 1:9 sabi niya, kung meron tayong kasalanan, we must confess. Huwag po nating panghawakan yung kasalanan natin. First John. Huwag po tayong mag-backslide mga kapatid. Slide. Huwag tumalikod. Huwag tayong tumalikod. Sabihin ni Satanas sa'yo, hoy, Uy. wala kang bunga, puro ka mga dahon. Uy. Naniwala ka agad. Hindi mo hinintay ang Lord ay gagawin sa'yo yung pruning. Ipuprune ka niya. So huwag po tayong maniwala sa sulsul ni Satanas. Sarap ba ang pinaproning? Mahirap. Let us always remember mga kapatid, yung in His time, He makes all things beautiful in His time. So huwag po nating paunahan ang Panginoon. Amen. Huwag po tayong gumawa ng labag sa kanyang mga salita. Amen. In John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Verse 8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Maliwanag. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So when you bear much fruit, mga kapatid, huwag po tayong magiging proud. Amen. Amen. Baka sabihin natin, wow, marami na akong bunga. Lahat ng bunga na ito nandito na sa akin. Nako po. Yung katabi ko, ni isa wala. Oh. Oops. Mag-ingat ka kapatid. Let's take note, this is to my Father's glory. Pag tayo namumunga, glory to God. Amen. Amen. Wag po natin sabihin na, good morning myself. Yeah. Sa verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will last. Hindi po tayo ang pumili sa Kanya, kundi tayo ay Kanyang pinili. And we are appointed. Wow, sarap, no? Sarap pakinggan. Appointed to go and bear fruit.
Yung bunga na everlasting na bunga. Amen. So to close, makipagbukas po kayo sa 2 Peter, pangalawang Pedro, chapter 1, verses 2 to 9. Okay, nakita na natin. 1 to 9. 2 Peter chapter 2, chapter 1, verses 2 to 9. 2 to 9. Tama na ako. Okay, basahin po natin. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Hesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at kahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Manalangin po tayo. Amen. Ama namin na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa yung mga salita na aming napakinggan. Nawa Panginoon, ito po ang magbibigay sa amin ng reminder Panginoon na dapat po kami ay laging nakakapit sa iyo upang sa gayon Panginoon kami po ay magbubunga. Mga bunga Panginoon ng espiritual na karapat-dapat na makamtan ng mga sumusunod sa iyo. Lord, salamat po sa pagkakaisa na lagi-lagi mong binibigay sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig na siyang bumubuklod sa amin. Lord, itanim mo po sa aming puso ang iyong mga salita na kahit nasan po kami pumaroon, Panginoon, ay dala-dala namin. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you, Lord.